Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Deputy Speaker Rodante Marcoleta binanatan ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro sa pagdinig sa Senado. Matapos tila ipagpilitan nito na dapat panagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang di umano'y graft and corruption na ginawa nito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero bago ang lahat mga kachika, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika. Matapos banata noon, si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio ng ACT Teacher Party List na si Franz Castro ay tila panibagong kalbaryo at kahihiyan ang sinapit nito sa kamay ng katauhan ni former Deputy Speaker na si Rodante Marcoleta. Matapos questionin ni Castro ang di umano'y pamamahala noon ng ama ni Vice President Sara Duterte na si former President Rodrigo Duterte, umani ng iba't ibang reaksyon ang naging congressional hearing kung saan tila ipinipilit ni Castro na dapat panagutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga di umano'y graft and corruption na isinampas sa kanya. Ang kasong ito ay tila ipinagpipilitan pa rin di umano ng marami sa mga magkakaliwang grupo, kung saan ay isa sa mga tumututol noon na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa ang Bayanihan Act 1, kung saan ay nagbibigay ng financial aid o ayuda nung kapanahunan o kasagsagan ng pandemya. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Castro, malinaw daw ang graft and corruption na nangyari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga nagsasabing may corruption na nagaganap noon kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga anti-Duterte na lang nagsasabi niyan. Di ba? Palibasa yung mga yan, mga makadilawan yung mga yan. Kaya ganyan, galit kay Duterte. Hindi nila matanggap. Kaya dapat daw ay hindi ipagsawalang bahala ng Kongreso ang mga posibleng patong-patong na isampa sa dating Pangulo. Ipinagpipilitan pa nga ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na dapat raw ay bigyan ng kaparusahan si Pangulong Rodrigo Duterte at mga di umano'y sangkot sa pinaka-anomalyang korupsyon na kanyang ginawa sa kanyang panunungkulan. Ngunit ayon mismo kay Deputy Secretary Rodante Marcoleta, ito'y pawang kasinungalingan at imbento lamang dahil naging malinis ang pamamahala ng dating Pangulo hanggang sa manalo si President Bongbong Marcos. At ayon pa kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, tila wala ng saysay ang mga akusasyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc o kabilang na si Castro, na mukhang hindi raw nadala ng tirahin nito si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio at utusan pang mang-hire ng 30,000 public school teachers. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, sana may magpanukala na sa Kongreso at Senado na tanggalin na ang sectoral representation sa pamamagitan ng party list. Total, meron naman tayong mga representatives at senador na at pwede silang mag-establish ng mga committee para mag-represent sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. In this way, malaki ang matitipid ng ating pamahalaan. Ang dapat parusahan yung nangangalap ng mga kabataan upang sirain ang magandang kinabukasan. Tulad ni Raul Manuel, di ba?
Yan yung mga dapat na kinukulong, pinaparusahan. Diba? Yung mga hudas at taksil sa bayan ang dapat akusahan at parusahan ng batas. Dapat tanggalin na ang lahat ng mga salot sa bayan na puro lang ugma gawa ng mga kasinungalingan, mga panluloko sa taong bayan. Sana makarma silang lahat na mga salot sa bayan. Silang nagpasimuno ng gulo at walang awa sa taong bayan. Makasarili, ayaw nilang uunlad ang bayan. Dapat tanggalin na sila sa mga salot sa bayan. Pistok nyo, mukha nyo. Di nyo kami maluloko. At kahit tapos na ang termino ni Tatay Digong, mahal pa rin namin siya at lalong di siya corrupt. End quote. Ngayon po, naghanap na naman sila ng International Labor Organization naman para sampahan. So, pinauuso po nila, lahat po ng mga international na samahan, irereklamo po nila yung ating mga government official. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na pauso ng ICC. Nakakita na po sila ng way kasi wala naman nakikinig na sa kanila rito eh. Wala na po silang makuha ang simpatya rito eh. Kahit na anong reklamo nila, tignan nyo ang taas-taas. Kaya mahirap po yan eh. No? Mahirap po na sundan yung ICC. Ngayon, pwede pala magreklamo. Reklamuhan na po. Ngayon, pinangalawahan na. May nagrereklamo na po sa Vice President ng Pilipinas. Diyan po nila nireklamo sa ILO. Okay. Ano po yung ILO? Bakit po pwede silang, sa tingin nila, pwede nila ireklamo? Hindi po reklamo nga, sumbong. Teka lang, hanapin ko lang po yung article ulit. Nabura ko eh. Okay, ito po. Ayon po sa balita to ng CNN Philippines, no? Okay. Yung International Labor Organization, alam naman po natin yan na pinagtatanggol po niya yung mga laborer sa buong mundo. Di po ba? Ayan po. Alliance, ano po yung nireklamo ng Alliance, kanilang sinumbong? The Alliance of Concerned Teachers, ACT or ACT, has reported the alleged red tagging of the Department of Education to the International Labor Organization, the labor agency of the United Nations. Ayan ha. Labor agency siya ng United Nations. Wala pong problema yan. Tayo lahat dumaan dyan, pinag-aaralan natin what is ILO. O ngayon, ayan po, ay kaugnay po yan doon sa sinasabi na allegation daw sa ACT. Nung nanawagan sila ng 30,000 teachers mag-hire yung DepEd, no? Last month. Sila po ay pinagbintangan daw, no? Ayan, no? Na ni BP Sara at saka ng DepEd National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC solely dedicated to incriminate ACT and its leaders to armed revolution. So ini-incriminate daw yung ACT and its leaders to armed revolution. Okay. Sa DepEd social media page signed by Sara Duterte, sabi ng mga taga-ACT, nire-red tag daw po ni BP Inday Sara, DepEd Secretary Inday Sara Duterte, yung legitimate unions, kaya ito raw po ay violations of freedom of association and poses grave dangers to the life of our organization and leaders. Okay, ito po ang tanong. Malinaw po yan. Dati na nilang binibintang yan. No, red tagging. Bukas po, alamin po natin ang sagot dyan yan ni Inday Sara. Tsak na tsak, sasagot bukas si Inday Sara. Okay. Red tagging. Lagi po nilang ginagamit yan. No? Pag sinabi nilang, ano nyo naman kasi yung kaya ganyan, kasi kinakampihan niyo yung mga NPA, kinakampihan niyo yung mga rebelde, di ba? Nire-red tag niyo kami, nire-red tag niyo kami. Ang tanong, meron po bang batas laban sa red tagging? Sino po ba nagpauso ng red tagging? Meron po ba salita sa legal, no, na bawal ang red tagging o batas bawal ang red tagging? Pauso lang po nila yan. Wala po kayong makikita na batas laban sa red tagging. Kaya po, sumbong lang po yan. Uy, tinukso po kami. Parang tukso lang. Alam niyo po yung epekto nun? Ha? Parang mga bata lang kung sakali yung mangyaring ganun, guys. Ano? Pumunta kayo sa International Labor Organization. Mamaya tanungin, ano yung nirereklamo nyo? Ano yung nilalabag ni BP Inday Sara bilang Secretary of Education? Ano yung inirereklamo ninyo na nilabag ni Inday Sara?
Di ba, bago ka magreklamo, meron munang nilabag yung nirereklamo mo. Anong kinakaso nyo? Sa madaling salita, wala silang ikinakaso. Bakit wala silang ikinakaso? Kita nyo po yung salita, hindi naman po kinaso eh. Nireport lang nila. Nireport lang, parang susumbong po namin yung DepEd Secretary namin, nired tag po kami. Ah, ganun ba? Kasi po, di ba? Tignan nyo po, ano po yung ginawa sa ano po, sa ICC. Ano po yung ginawa ng mga nagreklamo sa ICC? Nagsampa po sila ng reklamo. Kasi mayroon daw nilabag, di umano, si President Duterte. Ano yung nilabag daw niya? Yun nga, yung ano yun? Yung crime against humanity. Yun daw yung nilabag ni Pangulong Duterte. Merong krimen na binibintang. Eh dito po, ano po yung krimen na binibintang? Ano yung ginawa ni Sara Duterte na krimen? Wala po. Tinukso lang po kami, red tagging po kami, may kaugnayan daw po kami sa mga NPA. Sobra na yan eh, DepEd Secretary niya, mali po yun eh, dapat hindi kami inuugnay. Wala pong kaso ron. Eh i-deny nyo lang. Wala. Yung sinasabi nila na dahil kami ay inuugnay sa mga rebelde, nanganganib tuloy yung buhay ng aming mga leaders. Ha? Meron na pala ngayon, wala pang nangyayari. Wala pa palang nangyayari na kahit na ano, binibintang nyo na. Ibig sabihin, wala pong kaso ngayon ng red tagging. Hindi po siya labag sa batas. Alam niyo po ba yun na wala naman pong kaso ng red tagging? Ano po yung nilalabag sa red tagging? Wala po. I-deny nyo lang. Sasabihin, kayo may kaugnayan kayo. Bakit wala pa po tayong kaso ng red tagging? No? Ang sinasabi nila, bakit ayaw nilang mare-red tag? Kasi nanganganib sila. Bakit kayo nanganganib? Meron na po ba? Kung ako judge meron na bang leader kayo na nung ni-red tag ni Sara Duterte namatay? Wala po. Hindi po pwede yung haka-haka. Nanganganib po yung buhay namin dahil sa sinabi. Putak, hindi ko maintindihan kung ano po yung ikinakaso nyo eh. Hindi po kaso yun. Hindi po reklamo. Ano po yung ginagawa nila? Nagsusumbong po sila. ILO, pagalitan nyo nga po yan. Wala pong kaso. Ayun po yung matindi ron eh. Wala kayong kinaso. Nagpunta kayo sa ILO. Para saan? At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.